Hello mga soy! Nagsawa na ba kayo sa kaka-upload ko dito sa Canada? Nung karakal video na ako mayari. Ilang araw na lang dyan, pauwi na ako. Kaya pinuntahan ko na ulit ang trabaho ng mama ko. Last na lang yung mga ginagawa namin dati na paulit-ulit, gagawin namin ulit. Syempre, lapit na nga yung uwian niya. Hindi pa ako nakakarating. Ito nga yung papunta sa work niya. Syempre, dahil wala naman din akong sasakyan dito, susunduin ko lang din para mag-commute kami. Napansin ko nga na ang Cash Casino ay ito nga at napalitan na ng Ace Casino. Dito nga nagtatrabaho yung mama ko at sila rin sana yung nagbigay sa akin ng LMIA kaso dun sa may malapit sa airport. Ito nga at kumain nga kami dito sa seafood. Syempre, madalas kami dito kaya babalik-balikan ko at magpapaalam pa. At ito, binigyan nga ako ng chocolate at nagdala nga yung mama ko ng balot at ang paborito namin steak. Kinabukasan nga, syempre, last lakad ko na sa part na ito na paborito namin kapag nagpupunta kami sa DQ. Syempre, yung mga lagi namin ginagawa, uulitin lang namin ng mama ko. Last na to Kahit na wala na ako sa Canada, ipopost ko pa rin yung mga video namin. Sayang naman. Okay lang, kahit walang manood, importante ma-post ko at ma-save kasi naman magbubura na ako. Sinapak ng cellphone. Nalulungkot lang ako sa pag-uwi ko sa Pilipinas kasi nga nararamdaman ko kung paano mag-isa dyan sa Canada. Sobrang lungkot dyan, lalo na kapag nagtatrabaho yung mama ko at maiwan ako mag-isa sa bahay. May bukang mamurit. Buti nga, nandyan yung asawa ko at mga anak ko at may mga kaibigan ko na laging tumatawag sa akin. Nandyan din ang pamilya ko na lagi nila akong kinukumusta. Laking bagay ang pangungumusta at pagtawag nyo sa akin. May lalabas yung oras. Dahil nga, hindi kami nag-almusal ng mama ko, kaya naman, pupunta muna kami ng Tim Hortons. Tim Hortons na to guys, sobrang paborito din namin ng mama ko dito sa Canada. Ng kanyaman. Siyempre, yung palagi pa rin naming ino-order. Siyempre, paulit-ulit mo. So, paulit-ulit din ang order niya. Habang hinihintay ko nga yung mama ko, nakiupo ako dito sa harap ng may lolo. Ang babait ng mga ibang lahi dito, guys. Sabi niya nga, okay lang daw na maghintay ako. Kaso, siyempre, marine na kayo man mga harap, no? Kaya naman, ni kendala na kami mumenga. Kahit nasaan naman ako, kahit nakikita ako ng iba, okay lang, kumakain ako, basta nabubusog ako. Wala naman din naman pakialamanan dito, kaya masayang tumira sa mga ganitong lugar. Kaso nga, hindi ako pinalad na makabalik. Ayoko naman makipagsapalaran ulit nang hindi pa lumalabas ang working permit ko. Kaya kahit gusto nila akong pabalikin, hindi na ako bumalik. Hayaan ko na yung LMIA, mas kailangan niya ng iba. Sa kasalukuyan, ito nga, binibigyan ako ng sahod ng asawa ko. Diba? Degulani po. Sabi niya kasi, happy wife, happy life. Alam nyo guys, siya naman yung may gusto nito Siya yung may dahilan, bakit ako napauwi. Hindi pa man ako, nagkakadalawang araw sa Canada, pinapauwi na ako. Binibili na ako ng ticket. Kaya ayan, hindi ako pinalad. Hindi naman sa hindi pinalad, hindi lang pumayag ang asawa ko. Gustong-gusto niya kasi na ako ang mag-aalaga sa mga anak namin. Kaya ayan, para maging tahimik na rin din ang buhay namin. Kaya sinunod ko na rin siya. Sa kasalukuyan, masaya naman ako na nandito na ako sa Pilipinas. Kaso yun lang, minsan naaalala ko at namimiss ko yung mama ko. Ano nga ba kaya ang kapalaran ko kung hindi ako umuwi ng Pilipinas? Ayun lang naman yung naiisip ko sa ngayon. So far, masaya naman ako nakasama ang mga anak ko. Nasobrahan na naman ako sa kwento. Ito nga, at napunta na naman kami dito sa Value Village. Ang dami ko nga napili ng mga tsinelas at mga laruan para sa mga anak ko. Sobrang mura kasi dito, kaya binabalik-balikan ko. Pagkatapos nga naming mamili at umuwi na muna kami kasi bibit-bitan mini. Marami pa kaming destinasyon na pupuntahan kasi last na. Siyempre, kalimutan na ng lahat. Wag lang ang DQ. DQ is life nga sa amin ng mama ko. Kaya naman, palagi kami dito. Grabe, sarap talaga. DQ, bigyan naman. Ayan nga, at tinambak na namin yung mga napamili namin muna. Kasi niyayaya ako ng mama ko na kunin yung sahod niya. Mama ko, pagsapit ng sahod, kailangan makuha niya. Alam nyo ba guys, saktong
saktong-sakto lang yung mama ko pagdating ng sahuran. Wala ngang nagsusobra sa kanya. Nuko, pamayad mong bali, magkulang la po. Kaya mapansin nyo sa mga video ko, palagi kaming nag-aabang ng kanyang sahod. Grabe, lakad na kaming lakad. Natsyempuhan talaga ako na sobrang init dyan. Kaya laban mo na ako manggayak, nuko. Tignan nyo naman yung banding namin ng mama ko. Takot na takot kami sa init. Sabi nga ng ibang mga lahi, bakit daw kami nakabalot? Ang init-init. Syempre, takot nga kami sa araw. Takot umitim. Wala pa kasi yung sahod ng mama ko, kaya dito na lang kami sa Dollarama mamimili. Kasi dito, murang-mura. Parang piso-piso lang. Piso, $1. O, diba? Ang sarap talagang mamili kapag dollar yung pera mo. Ang ganda nga nito. Sayang hindi ko binili. Kasi naman hindi ko magagamit. Hindi na ako makakabalik. Hindi na ako makakapag-snow. Sana balang araw maranasan ko rin yung snow kahit hindi pa sa Canada. Naparami na naman yung nabili namin. Grabe, pagod na kami. Eto na naman yung mga green namin. Nag-igot-igot lang kami. Ayan o, hila-hila. Kung may makakita man sa amin, siguro kung nasa Pinas kami, nabidyohan na kami ng mag-trending naman. Laban mo ruguing gayak mi o. Paano ba namin hindi mamimiss yung isa't isa? Ang saya-saya ng banding namin. Kahit hirap na kami, kahit hirap ang buhay dito, masaya naman kaming magkasama. Ang mama ko na kahit wala na siyang pera, walang-wala na, no, kumanto niya pa, may papakyakupin po at ang sasabihanan ke, manipon kang pera mo, sabi ko, pero hindi siya makakaipon kasi sobrang bait niya. Yan naman, sabi ko, kung ayaw niyang mag-ipon, ako na lang mag-iipon para sa kanya. Ito na nga pala, nag-aayos na ako ng mga gamit ko dyan. Diyos ko, bahal makanalo kong pagkasyo. 23 kilos nga halang yung dala ko. No ko, itapa mong bag, pilaning kilo. Ito nga, at binidyohan ko yung pasalubong ng anak ko para kay Baba Jason at Tita Sheila niya. At bigla ko nga napansin na may crack yung aking luggage. No ko, kapila makakira na ako. Sabi nga ng mama ko, bibili na lang siya ng duct tape bukas. Kaya eto, kausap na namin, nagpapahinga kami yung kapatid niyang may sakit sa Tarlac. Every Sabado nga, naglilinis kami dito sa apartment. Kaya naman last linis ko na to. Bukas na kasi, Sunday ang alis ko na yan. Kaya naman, eto, sabi ko, tulungan ko na siya maglinis. Sobrang sipag talaga ng mama ko. Kahit saan pa, kahit sa trabaho. Kaya mahal na mahal siya. Ito lang yung mahirap kapag bubuhatin mo yung vacuum. Pero hindi naman mahirap mag-vacuum. Nag-enjoy pa nga ako sa ginagawa kong paglilinis at pagtulong sa mama ko. Pagkatapos na nga naming maglinis at umalis na naman kami. Ito nga, sigurado, meron na sigurong sahod yung mama ko. Kaya naman ito, pupuntahan na namin ulit na naman. Pero bago kami pumunta, punta na muna kami ng airport. Sabi kasi ng asawa ko, tanungin ko kung ilang bagahe yung pwede kong dalhin. Kaya naman ito, bago kami kumuha ng sahod, dumiretso naman kami dito sa may airport. Malapit lang naman dito, isang sakay lang. Kaso, nuko, sinobra kami. Kaya naman, ayan, lumipat kami ng sasakyan namin. Ay, nuko, pag nakatutok ka talaga sa cellphone, lalampas at lalampas ka. Kaya ito, may baon-baon kaming mani at kumain. At ito na nga, papunta na kami dito sa airport. Ang ganda dito. O, pa video-video lang ang peg. Daanan nga namin yung Ace Casino dito sa malapit sa airport. Dito sana ako magtatrabaho. Kaso, wala nang pag-asa. Goodbye, Canada na talaga. Pagpasok nga namin dito sa airport, may isang babae na tumulong sa amin. Hanay pa mong kalagu. Iba talaga yung mga Pinoy, mababait. Tagal niya dito, ang galing-galing na niyang mag-English. Kaya naman, ayun, tinulungan na din niya kami na pumunta dun sa Air Canada na pagtatanungan namin. Isang bagahe nga lang daw ang aking dadalhin. Kaya nahirapan talaga akong pagkasyahin lahat. Dumiretso na nga kami dito sa may downtown. Ayan guys, oh, sobrang ganda. Nagpapaalam na nga ako sa mga building, oh, diba? Kahit kanino nagpapaalam na. Ay, buti na lang dito. Hindi na mainit. Kaya ang sarap-sarap maglakad. O, diba? Yung pa ako guys, konting-konti na lang ang pasensya. Grabe, ang sakit mamusal na lo. Sa dami ba naman na nilalakad namin araw-araw, mamusa. Lalo na lang di na gulding patak panini. O, kumusta naman yung paa ng mama ko? Nuko, makahilsya pa yan. Partida pa ito. At higit sa lahat, sobrang bilis niya pang maglakad. Kailangan na kasi niyang bayaran yung mga bills niya
niya, kung di mapapenalty siya. Ayan, at pumunta na siya sa kanyang bangko sa TV. Sabi ko sa kanya, habang siya nasa bank, ako naman ay pupunta muna dito sa superstore. May gusto kasi akong chocolate na bilhin. Kaso, nalaman ko na sobrang mahal pala nito. Akala ko mura lamo. Miya pa pala. Kaya naman, hindi ko na binili. Grapes na lang yung binili namin. Eto nga, at kinakain ko na habang inintay ko. Kaso nga, sarado yung TD. Kaya naman bumalik kami dun sa Chinatown. Baka sakali doon, hindi sarado at pwede pang makapagbayad. Tingnan nyo naman yung tingin ko sa mga building. Ayan na din pala yung last na tingin ko. Kaya kung makatingin, wagas. Bumaba na kami dito sa Chinatown kasi bukas yung TD. At dito na rin namin naisipan na kumain. Kumain ng pagkain, hindi yan mga isda. Ay, nuko, wag kayong mag-alala. Eto nga guys, at naghanap nga kami ng makakainan dito banda. Ang dami nga namin napuntahan, hindi namin alam kung saan kami kakain. Kaya naman yan, Emi Balo, no ka rin Kemi Paras. Eto nga, nasa loob na kami, tapos lalabas pa kami. Kaya naman, ayan, sinigurado na muna namin kung saan kami kakain. Sa wakas, may nakita nga kaming chicken. Eto nga, at naghihintay na kami at naka-order na. Mama ko, ang dami-daming video niya sa kanyang cellphone, hindi naman siya nag-a-upload. Buti nga ngayon, naisipan na niyang magsisend ng video sa akin. Isa na rin siyang vlogger. Grabe, sikat na sikat siya sa TikTok, Mang Susan. At ako ngayon, ang tawag Joy. Ang dami-daming concern at nag-aalala sa mama ko. Sobrang bait daw niya at ang swerte ko. Totoo naman yun guys, sobrang swerte ko. Eto nga, at pinakain ko siya dito. Kaya naman, busog na busog kami. Sabi nga niya, last na namin to na magkasama at sure na sure kami na may-miss namin ang isa't isa. Lalo na parehas na food is life ang bandingan namin. Ay nako, hindi na nagustuhan ng mama ko ang pagkain dito. Kaya panghinayangan ko. Kaya ako na lang ang kumain ng kumain. Bala na yung diet. Dahil pagod maghapon, nakatulog na nga yung mama ko. Pero ako, hindi ako makatulog. Nagka-countdown ako guys. Eto nga, at 0 na ako. Bukas na yung alis ko kasi dyan. No, kone, makamiss din in Canada. Kahit papaano, marami akong memories na kasama siya. Kaya naman, hindi ko mapigilan ang maiyak. Hindi mo kasi maaalis sa akin na mamimiss ko, maaalala ko, or mag-worry ako sa mama ko dito. Pagkagising ko nga ito at dinanamnam ko yung kama. Tapos, inayos ko ulit ng paulit-ulit itong aking gamit. No, kone, at sobra na sobra. Nahirapan talaga ako. Kasi nga, isa lang yung bagahe ko. Kaya naman ito, tinitimbang-timbang ko. Pati ako, tinimbang ko na yung sarili ko. Nang maiayos ko ang lahat at naligo na ako, ihahatid nga ako ng mama ko. Hinihintay ko siya. No, kone, mako na ako. Mento niya parugong pamangan mi.